Sayas at Mindanao, ito naman po yung lingkod, si Mr. Sam Nakagapay ECTV. Unang-una sa lahat, tayo ay humingi ng pamanhin sa ating mga subscribers last February 20 and February 21, itong mga OFWs na dumaan sa training natin. Dahil nga yung videos na kinuha ko doon sa kanila habang sila nasa training, so medyo na-delete natin nung maglinis tayo ng storage ng ating cellphone. So hindi natin naagapan na talagang ma-save ang kanilang mga yung video na yon. So sayang, no, sa aking mga subscribers. Kaya paumanhin ko sa inyo. I'm asking an apology sa inyo lahat na umatin sa training nung February 20 and February 21 kasi nga hindi natin na-upload. So, di ba makibabawi na lang sa inyo. At ang gawin niyo para makabawi ako sa inyo, patuloy lamang nakatutok sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, at para kahit paano mapasaya ko kayo sa aking mga pag-lecture, pag-training sa mga OFWs na paalis pa lamang, dumaan sa training center ng aming Papidus. Kahit paano makabawi naman ako sa inyo pag oras na kayo ay medyo malungkot, doon na lang kayo manood sa inyong mga sa ibang video na ilalabas ko, although na si inyo nawala. But maraming salamat. Sana po sa inyong pag-alis yung umatin sa amin year February 20 and February 21. Sana po lahat kayo ay magiging successful sa inyong pag-abroad sa labas ng ating bansa, at naway sa inyong pag-uwi ng Pilipinas, kayo lahat ay tagumpay. So, huwag kayong mag-atubili kung nasa labas kayo ng bansa, may mga problems, hindi may iwasan. Patuloy lamang na i-monitor ang aking YouTube channel, at para may mga idea kayo kung ano dapat gawin. At ang Kaagapay ECTV naman, walang pinipili sa taong matutulungan. Hindi lamang ang OFWs, maging sa mga magagawa dito sa Pilipinas, tumutulong po ang Kaagapay ECTV. So since year 2000 pa lamang, sa dami na natin natulungan. At ang kagandahan naman po, hindi na katulad ng iba na tayo ay pagtumulong, ituturo ka kung saan-saan. Kami ay direct na nakipag-ugnayan sa inyong agency upang hindi naman maapektuhan. Mas lalo kayong maapektuhan at inyong mga pamilya, maging inyong agency sa Pilipinas. Ang purpose lang po, ma-solve agad ang mga problema kung may mga pagbabago na pinirmahan sa inyong kontrata dyan sa labas ng bansa, dyan sa inyong employer, no? Huwag na agad kalimutan na hindi ma-i-inform ang inyong agency sa Pilipinas dahil sila po ang naging tulay sa inyong pag-alis, no? Para makapagtrabaho sa labas ng bansa, bilang respect sa inyong agency, i-inform nyo rin po, number one, ang inyong agency. Igalang po natin, no? Dahil kung walang agency, wala po naging bayani mga OFWs. So, at isa na dyan, ang Kaagapay, patuloy na nag-lingkod sa inyo, nagbibigay sa inyo ng mga numero, na yung numero na yung pwedeng yung tawagan just in case of emergency ay direct po yan sa atin. At wala kayong dapat ipangamba dahil lang number niyan ang may hawak yan. Walang iba kundi tayo po. At direct nyo ako makakausap at hindi ko na kayo ituturo kung saan-saan pa. Importante, maiwasan na mas lalo kayong mahirapan. No? Iwasan natin yung mga delaying tactics, no? Na wala namang nangyayari. Kaya ang Kaagapay ECTV, subok na po yan sa paglilingkod sa mga kababayan natin ng mga OFWs. Even though na I'm not politics naman, hindi naman ako congressman, no? Hindi naman ako politiko. Sa akin lang ay pinapatunayan ko lamang po na tayo ay talagang totoong tumutulong, no? As public servant na walang kapalit, libre ang serbisyo. Hindi lamang kayo ng mga OFWs, maging yung mga mahal sa buhay sa Pilipinas na may mga problema, welcome po sa amin. Oras na may mga katanungan, no? May mga karaingan, pwede niyo pong iparating sa amin. Kaya lagi namin sinasabi, yung aking numero, pwedeng i-share sa inyong mga mahal sa buhay, ibigay sa kanila bago kayo umalis ng Pilipinas. Upang sa ganun, just in case na may problema sa labas ng bansa, no? At hindi na kayo ma-distract pa sa inyong gawain doon, ang inyong pamilya pwede niyong patawagin sa amin at welcome din po sila sa amin, no? Sa Kaagapay ECTV. So wala dapat silang ipangamba at mag-worried, no? Or mag-worried na baka pagtawagan nila ang number na binigay ko sa inyo ay hindi po maganda ang kanilang marinig. Mga arrogant, katulad ng iba. Nagbibigay ng numero, no? Pero pag tinatawagan mo, mga arrogante. Ano, sila itinalagay ng ahensya ng gobyerno natin diyan para magtrabaho, para tumulong sa mga dapat nilang tulungan, maglilingkod sa bayan, pero hindi maganda ang approach sa ating mga kababayan. Kaya dapat maging maayos, maging magalang, no? Ang mahinaon ang pag-approach natin sa mga nangangailangan ng tulong sa atin, no? Kasi yan po ang pinaka number one sa atin bilang mga Pilipino, yung respect, no? Huwag na natin titingnan kung ano man yan, no? Ano man ang kanilang pagkatao, basta importante, no? Pag humingi ng tulong, dapat may maibigay tayo agad na agarang aksyon sa mga nangangailangan ng tulong. Ano ang silbi ng pagka-public servant natin na pagkatapos
hindi naman tayo maayos mag-approach, no? Eh, sa mukha mo pa lang, hindi na maganda, nakasimangot ka na, eh di salip ng kung sa ano pa, sa pasyente pa, no? Hindi pa nga naumpisa ng doktor or nurse ang sakit upang gamutin, patay na ang pasyente dahil sa mukha mo. Hindi maganda ang aura ng mukha mo. Dapat magiging approachable, maging maayos, magalang at number one, yung respeto. Although na tayo ang nilalapitan, dapat marunong tayo rumispeto at umunawa sa naging kalagayan ng bawat tao na dumudulog sa atin. Yan po ang tunay na public servant. Wala kang makikita na kung ano-ano sa pananalita, sa mukha. Kailangan tanggap-tanggap tayo at panipaniwala tayo sa kanilang harapan habang nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Huwag nating tingnan kung ano ang kanilang pagkatao natin ang importante. Magiging patas tayo sa bawat kapwa natin, Pilipino. Kaya maraming salamat mga kaibigan, mga kagapay. Huwag sayangin, huwag kalimutan. Ang Kaagapay ECTV patuloy na naglilingkod, nagmamasid, mapaarawan at sa kailaliman ng gabi. Mabuhay po kayo mga kaibigan, mga kagapay.